Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan nito ni Eloy. Nangyari taong 1985 sa lugar ng Hinunangan, Southern Leyte. Sa mga panahong ito ay nasa edad 25 anyos pa lamang si Eloy. Tubong liloan. Pangalawa siya sa 6 na magkakapatid. Subalit tila dinagukan na ng matinding pagsubok ang pamilya dahil 3 sa kanyang mga kapatid ay may sakit na kung tawagin ay polio. Kasama na doon ang panganay nila, kaya naman nagmistulan si Eloy na ang tumatayong panganay sa kanila. Hindi na rin kasi maaasahan ng kuya niya dahil hirap na itong maglakad. Sa salat ng buhay ay hindi na naipagamot ang magkakapatid. Gawa na rin na hindi pa gaanong kalawak ang gamutan ng polio. Sa mga panahong ito, tingin nga ng karamihan ay may sumpang bumalot sa pamilya nila Eloy. Gayunpaman, hindi napigilan nito na magsikap sila sa buhay. Siya ang katuwang ng kanyang ama sa pangingisda. Minsan isang hapon, habang nag-aayos sa Eloy ng lambat kasama ang kanyang ama, ay bigla naman itong nagwika sa kanya. Eloy anak, pasensya ka na kung nahihirapan ka. Wala na kasi ako maaasahan pa sa kuya mo dahil may sakit siya. Tay, hindi naman po ako nagrereklamo. Tsaka para din naman po sa atin ito. Kahit papano nakakaraos pa naman po tayo, di ba? Oo anak, pero 25 anyos ka na. Hindi mo ba naisip na bumuo ng sarili mong pamilya? O baka naman nahihiya ka lang na gawin iyon dahil sa amin? Ano po ba yung pinagsasasabi mo, Itay? Bakit naman po ako bubuo ng sariling pamilya? Wala nga po akong kasintahan. Itay, huwag po kayong mag-alala. Masaya po ako at kung darating man ang panahon na yon, tatanggapin natin kung ano man. Batid ni Eloy na nahihiya na ang kanyang ama, pero para sa kanya, walang kasing dalisay kung pagsisilbihan ang sariling pamilya. Hanggang isang araw nun, bumisita si Tonyo, kaibigan nito ng kanyang ama. Si Tonyo ay dati nilang kapitbahay, ngunit 3 taon na itong umalis sa kanilang lugar upang doon na makisama sa kanyang napangasawa. Pero nasa liloan pa rin ang buong angkan nito. Hindi naging maganda ang pag-alis noon ni Tonyo dahil ayaw ng kanyang pamilya sa babaeng kinakasama nito sa kadahilanang hindi alam ni Eloy. Gayunpaman, bumibisita pa rin ito upang imbitahan ang mga magulang niya para sa unang kaarawan ng kanyang anak. Ngunit narinig ni Eloy ang malungkot na kwento ni Tonyo sa kanyang ama. Ukol sa pagtanggi ng kanyang pamilya, napaunlakan ang kanyang imbitasyon. Kaya noong inimbita ni Tonyo si Victor ay hindi ito tumanggi upang kahit papaano ay may mapapala ito sa kanyang pagluwas. Matapos ang isang araw ay naghanda na si Victor upang sumama kay Tonyo sa lugar ng Hinunangan. Wala namang problema sa kanila yon dahil kilala naman sila ni Tonyo noon pa man. Nabanggit at naipaliwanag din ito kung papaano makakapunta sa kanilang lugar. Nais din sana niyang isama ang buong pamilya ni Victor, ngunit hindi maaari dahil sa 3 anak nitong aalagain. Nangako naman itong si Eloy sa kanyang ama na siya na muna ang magiging padre de pamilya sa loob ng ilang araw habang wala pa ang kanyang ama. Sumapit ang 2nd araw simula nang umalis itong si Victor. Habang nagsasagwan sa bangka ay napapangiti na lamang si Eloy dahil naisip niya na malamang naglilibang ng gusto ang kanyang ama. Siguro dapat lang na makaranas ang kanyang ama ng minsanang pag-aaliw. Puro na lang kasi ito trabaho para sa pamilya at para sa kanyang ama ay gagawin lahat ni Eloy. Hanggang sa 5 araw na ang nakalipas, napansin ni Eloy ang ina
na aligagang nakatanaw sa bintana. Nang kausapin niya ito ay hindi na itago ang pag-aalala sa asawa kung bakit hindi pa ito umuwi. Isang araw lang naman ang kaarawan, pero 5 araw na at hindi pa rin nakakabalik. Pinakalma naman ni Eloy ang ina at sinabihang baka nilulubos lang ng kanyang ama ang mga sandaling nasa ibang lugar ito. Pero sa kaloob-looban ni Eloy ay nag-iisip din ito at nag-aalala. Lumipas na ang 1 linggo. Nagising si Eloy dahil sa sigaw ng kanyang ina. Nagkaroon pala ito ng masamang panaginip tungkol kay Victor. Mangiyak-iyak itong ikwento na napanaginipan daw nito ang aksidente ng bus at kasama daw doon si Victor. At upang maibsan ang pag-aalala ng kanyang ina ay nagtungo si Eloy sa bahay ng mga magulang ni Tonyo. Subalit tila ba wala ding balita ang mga ito. Simula kasi nang umalis si Tonyo ay nitong nakaraan lang ito nagpakitang muli at kahit sila ay hindi alam ang eksaktong kinaroroonan nito. Habang naglalakad pa uwi ang binata ay sumagi sa isipan niya ang binanggit ni Tonyo na direksyon papunta sa tirahan nito. At sa mismong araw na yon ay nagpaalam si Eloy sa kanyang ina upang sunduin ang kanyang ama. Hindi naman maiwasan ang ilaw ng tahanan na mag-alala para sa anak, lalo pat unang beses itong babiyahe ng ganoong kalayo. Nangako at tiniyak naman ni Eloy na babalik siya kaagad kasama ang kanyang ama. Kung ang laot nga ay minamanilang ni Eloy, ang kalupaan pa kaya? Kaya naman, determinado siyang lusungin ito upang matigil na ang mabigat na kanilang dinadala. Kinabukasan ay nakarating na si Eloy sa bayan ng Hinunangan. Ang pag-aalala ay sandaling nawaglit sa puso ng masilayan niya ang ibang bayan. Isa itong pambihirang pagkakataon na makaapak siya sa ibang lugar. Normal at maayos naman ang mga tao. Abala ito sa kanya-kanyang buhay. Nagtanong-tanong rin siya sa baryong nais niyang puntahan at may nakapagturo nga sa kanya nito. Habang binabaybay niya ang biyahe patungo sa baryo, ay pakiramdam ni Eloy ay nasa dulo na siya ng mundo. Napakalayo at isang liblib na lugar ang kanyang napuntahan. Nang kausapin niya naman ang nagmamaneho ng motor, ay nag-abiso ito na sa paanan lang siya ng baryo ihahatid dahil matarik pa daw ang pupuntahan ni Eloy at mahihirapan na ang kanyang motorsiklo. Subalit pakiramdam niya ay hindi iyon ang tunay na dahilan. May pag-aalinlangan kasi sa itsura ng nagmamaneho, kaya inalok niya na ito ng karagdagang pamasahe. Bandang hapon na nang makarating siya sa lugar na yon. Pagkaabot niya ng bayad ay agad na bumalik sa daan ang motor at mabilis na ang patakbo. Sa mga sandaling yon ay kumalam na ang sikmura ni Eloy, kaya naghanap muna siya ng makakainan. Sa tabi ng kalsada ay may barong-barong na tindahan na may mga kaldero sa harapan. Kaya naman agad siyang nagtungo at isa-isang binuksan ang mga ito. Sa unang bukas niya ng kaldero ay dito bumulaga sa kanya ang malaking mata ng isda na hindi niya mawari kung anong putahe yun. Nginisihan lang siya ng matandang babaeng tindera. Parang nawala ng gana si Eloy sa mga putahing nakikita niya, kaya pinili niya na lamang na pansit at 2 kanin ang kainin. Hindi man niya gusto ang itsura ng tindahan, pero tiniis niya na lamang ito para lang magkalaman ng sikmura. Habang kumakain siya ay nakita niya ang maduming tasa na isinalok ng matanda sa banga ng tubig at isinalin ito sa baso at ibinigay sa kanya. Tila hindi niya ito kayang inumin, kaya nang matapos siyang bumili ay soft drinks na lamang sa kabilang tindahan ang ininom niya.
Habang tumutungga siya ng inumin ay tinanong siya ng tindero kung saan papunta. Sumagot naman si Eloy at binanggit ang pangalan ng ama ng asawa ni Tonyo. Itinuro naman ito ng lalaki ang direksyon ng bahay nito. Medyo matarik nga ang kinaroroonan ng tirahan nito. Humugot muna siya ng hininga bago tuluyang tinahak ang daan. Nababanaag na ni Eloy ang papalubog na sikat ng araw habang binabagtas ang tahimik at kakawyang lugar. Kahit papaano ay naaaliw naman siya sa ganda ng tanawin sa kanyang kanang bahagi dahil malawak ang kapatagan nito at tila ba napakasarap ng simoy ng hangin. Hanggang sa nakakita na siya ng isang bahay at umuusok pa ang bakuran dahil sa pagsisiga ng mga tuyong dahon. Sa patuloy niyang paglapit ay nakita niya si Tonyo na nagwawalis. Napangiti naman si Eloy at agad na tinawag ito. Tila naman nagulat si Tonyo at nanlaki ang mga mata, pero nagpakita pa rin ito ng maayos sa anak ng kanyang kaibigan. Nagulat ito sa biglaang pagdating ng binata at halatang hindi ito napaghandaan ni Tonyo. Medyo nagtataka rin itong si Eloy dahil pakiramdam niya ay hindi siya tinatanggap sa bahay na yon. Pinapatuloy siya ni Tonyo ngunit ang mga nakatira doon ay parang mabigat ang loob sa kanya. Tila ba ayaw nito ng bisita. Doon na ipinakilala ni Tonyo ang asawa at mga biyenan nito. Maupo ka muna, Eloy. Pasensya ka na sa kanila. Nabigla lang siguro yun sa pagdating mo, lalo pa at gumagabi na. Gusto mo ba ng kape o tubig? Nako huwag na po kayong mag-abala, Mang Tonyo. Nasa na nga po pala si Tay. Mahigit 1 linggo na po kasi pero hindi pa rin po siya nakakauwi. Para yatang masyado siyang nalibang sa lugar po ninyo. Oo. Sa katunayan wala siya dito Nandun siya sa kaibigan ko na naging kaibigan na rin niya. Pero huwag kang mag-alala, Eloy. Bukas na bukas, pupuntahan natin siya. Nagtataka man pero sumang-ayon na lamang si Eloy sa mga sinabi ni Tonyo. Pero nakakapagpanibago lang dahil hindi naman mahilig uminom ang kanyang ama. Samantala, nahihiyaman ay nakikiayon na lamang si Eloy sa mga tao sa bahay na yon. Matipid itong magsalita at tila ba inoobserbahan ang bawat kinikilos niya. Lahat ng kakaibang pakiramdam ay tiniis ni Eloy. Ito marahil ang dahilan kaya hindi nagkasundo ang mga magulang ni Tonyo at ng mga magulang ng asawa niya. Nang matapos ang nakakailang na hapunan ay tumuloy na si Eloy sa kwarto na ibinigay sa kanya ni Tonyo. Makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin siya makatulog hanggang sa may narinig siyang nagbubulungan na mga boses. May hina ito pero mabigat. Tila nag-aargumento. Boses iyon ni Tonyo at ng asawa nito na nasa likod bahay. Malabo man sa kanya ang bawat salita pero naiintindihan ni Eloy na ayaw ng asawa ni Tonyo na manatili siya roon. Hindi man ito magandang pag-uugali para sa bisita ay ipinagbalang bahala na lamang ni Eloy. Ang mahalaga ay makita niya ang ama niya bukas at uuwi na kaagad sila kahit abutin pa sila ng dilim sa daan. Kinabukasan ay mailap pa rin sa kanya ang pamilya ng asawa ni Tonyo. Hindi na sana siya sasalo pa sa almusal pero nahihiya naman siyang tumanggi. Baka magalit pa ang mga ito. Pagkatapos ng almusal ay naghintay na sa bakuran si Eloy para sa pag-alis nila ni Tonyo. Ilang minuto pa siyang naghintay at pakiramdam niya ay nagdidiskusyon na naman ito sa asawa. Samantala, sa gitna ng kanilang paglalakad, napansin niya na tila balisa si Tonyo kaya nagpa siya muna siyang huminto
at kinausap ito. Wala namang makuhang konkretong sagot si Eloy nang tanungin niya si Tonyo, kaya nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad hanggang sa biglang huminto si Tonyo. Namumutla at balisang-balisa na ito at pinagpapawisan pa na humarap kay Eloy. Namumugto na rin ang mga mata nito at bahagyang naluluha. Eloy, patawarin mo ko. Mas makabubuting umalis ka na lang sa lugar na ito. Kung nais mo pang mabuhay, pakiusap. Teka lang po, Manong Tonyo. Bakit ganyan po kayong magsalita? Akala ko po ba pupuntahan na natin si Itay? Pero nasan po ba talaga siya? At may nangyari po ba sa kanya? Eloy, wala na ang iyong ama. Wala na ang kaibigan ko. Patawarin mo ko, Eloy. Sa narinig ni Eloy, parang may bumara sa kanyang lalamunan at hindi siya nakapagsalita. Lumuhod at umiyak na si Tonyo habang walang humpay na humihingi ng kapatawaran. Nang dahil sa pagkabigla, ay halos masapak na ni Eloy ang taong nanginginig sa kanyang harapan. Hinawakan niya sa kwelyo si Tonyo at pilit na pinaaamin sa tunay na nangyari sa kanyang ama. Salaysay ni Tonyo, ang baryo ay ginagawang tagpuan ng mga nilalang na kung tawagin ay mga supremong gabunan. Mga aswang na matataas ang uri at mga pinuno sa kani-kanilang lahi. Nagpupunta ito sa baryo sa tuwing kabilugan ng buwan upang mangalap ng biktima. At sa kasamaang palad, isa doon si Victor. Huli na nang nalaman ni Tonyo na ang kanyang asawa at pamilya nito ay mga pawang tagasunod ng mga supremo. Isa sila sa mga nagbibigay ng alay sa mga ito, kapalit ang proteksyon. Dagdag pa ni Tonyo, lingid sa kanyang kaalaman ng plano nito na gawing alay pala ang kaibigan niya. Wala nang nagawa pa si Tonyo kundi ang tingnan na lamang si Victor habang tinatangay ng mga aswang. At hindi rin siya maaaring umalis sa lugar na yon dahil kahit saan man siya magpunta ay wala siyang kawala sa mga gabunan at baka madamay pa ang kanyang pamilya. Napatikluhod na lamang ang binata. Magkahalong hinagpis at pagdududa ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Pero mas namutawi ang paniniwalang gumagawa lang ng kwento si Tonyo dahil hindi naniniwala sa aswang itong si Eloy. Aminin mo na po sa akin, Manong Tonyo, kung ano po ba talaga ang ginawa mo sa tatay ko. Eloy, maniwala ka. Malapit kong kaibigan ng tatay mo. Ngunit ano ang magagawa ko laban sa mga aswang na yon? Nagsinungaling ako sa asawa ko. Ang sabi ko ay ililipat na kita, kaya nagkaroon kami ng pagtatalo kagabi. Eloy, maniwala ka sa akin. Kaya habang may oras pa, umalis ka na sa lugar na ito at huwag ka nang bumalik. Oo, aalis ako sa lugar na ito. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang tunay na nangyari sa aking ama. Galit na itinulak ni Eloy si Tonyo at mabilis na iniwan ito sa gitna ng kakawyan. Habang papalayo siya ay hindi niya maiwasang maluha at magdamdam ng gusto. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi ni Tonyo. Kaya nagpasya siyang hindi aalis sa lugar ng hinunangan. Sa ilalim ng isang punong kahoy, doon ibinuhos ni Eloy ang sama ng loob. Hindi niya kayang tanggapin na mawawala lang ang kanyang ama sa ganoong dahilan. At papaano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ina na labis-labis na ang kalungkutan at umasang uuwi sila ng buo. Samantala, nakababa na ng bundok si Eloy. Nagtungo naman siya sa tindahan upang bumili ng maiinom. Tulala siyang nakaupo sa labas ng tindahan, kaya di naglaon ay kinausap na siya ng may-ari nito.
Galit ng ngiti ang itinugon ni Eloy kasunod nito ay ang hindi naniniwalang kwento ng aswang. Naibahagi niya sa tindero ang tungkol sa kanyang ama. At habang nagkikwento pa lamang siya ay kitang-kita niya ang takot sa mukha ng tinderong matanda. Kaya naman napatigil siya at tinanong ang tindero kung ayos lang ba ito. Sa mahinang boses ay pinatunayan ng tindero ang kwento ni Eloy. Matagal nang nababalita sa kanilang baryo ang tungkol sa mga aswang na kung tawagin ay mga gabunan. Kahit laganap ito sa buong baryo ay wala ni isang may lakas loob na pag-usapan ito. Sa katunayan niyan, naging ligtas ang mga tao mula sa ibang uri ng nilalang na maaaring mangbiktima sa kanila dahil sa proteksyon na ibinibigay ng mga gabunan. Sa tulong na rin ng iilang katao na nag-aalay sa mga ito dahil sa kanyang nalaman, halos buo na ang kanyang paniniwala na totoo nga ang sinasabi ni Tonyo. Subalit kailangan pa niya ng ebidensya. Lalo pa at hindi naman daw nasilayan ng tindero ang sinasabing mga supremong gabunan. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay nakaramdam ng awa ang tindero kaya inalok niya ang binata sa lumang bahay nito. Ipinagamit muna ng tindero ito kay Eloy pero hanggang doon lang ang kanyang maitutulong. Laking pasalamat naman noon ng binata sa maawaing tindero. May kalayuan din ang bahay na yon. At kahit napapangalagaan pa ang mismong bahay, mapapansin naman sa paligid ang mayayabong na mga damo at iba't ibang halaman. Nang makaalis na ang matandang tindero, ay sinipat ni Eloy ng maigi ang buong paligid mula sa loob ng bahay. Sa kanyang paglilibot ay nanghihinayang siya sa malaking bahay na wala nang nakatira. Ayon sa matandang tindero, nagsialisan na raw ang mga anak nito na puro babae at sumama na sa mga naging asawa. Matagal na ding namayapa ang asawa ng tindero kaya't doon na lamang ito tumira sa mismong tindahan nito. Ang bahay na yon ay may 2 palapag at purong gawa naman sa kahoy. Pero yero naman ang bubong nito. Pagsapit ng gabi, tahimik at tulala siyang nakaupo sa balkonahe ng bahay. Iniisip niya kung ano ang magiging paraan niya upang malaman niya ang buong katotohanan. Pagsapit ng umaga, nagpaalam si Eloy sa tindero na uuwi muna ng Liloan. Naisip niya kasi na ang kanyang misyon ay walang katiyakan kung gaano katagal. Ayaw naman niya na mag-alala pati sa kanya ang ina na naiwan doon sa baryo nila. Masakit man pero kailangan niyang harapin ang ina at sabihin ang nalalaman nito. Halos gumabi na nang makarating sa bahay si Eloy. Napangiti naman ang kanyang ina nang makita siyang paparating, ngunit nag-iba ang itsura nito nang makita ang mukha ni Eloy na malungkot. Wala nang salita pa. Tila nahulaan agad ng ina ang masamang balitang dala ni Eloy. Napaluhod na lamang ang kawawang ginang habang humahagulgol na sinabayan naman ni Eloy. At nang may masmasan, dito na inilahad ni Eloy ang kanyang mga nalaman. Kahit ang mismong ina nito ay hindi naniniwala sa aswang na ang dahilan dahil hindi rin naman ito naniniwala sa mga nilalang na yon. Inay, kaya po ako umuwi dahil magpapaalam po ako sa inyo. Babalik po ako sa hinunangan upang alamin ang buong katotohanan. Hindi po ako makapapahayag na hindi mabigyan linaw ang lahat. At isa pa, hindi po tayo iniwan ni Itay ng ganun-ganun na lang. Kahit sa kabila ng kawalan ng linaw sa nangyari kay Victor, ayaw na ng ina ni Eloy na bumalik pa siya sa lugar na yon. Subalit, nanindigan ang binata na gagawin niya ang lahat para sa kanyang ama. Mabigat man sa loob ng kanyang ina,
pero wala na itong nagawa upang pigilan ang anak sa binabalak nito. Sa loob ng 3 linggo, bago ang kabilugan ng buwan, dapat ay may natuklasan si Eloy. Pagkalipas ng 2 araw ay bumiyahe na siya, pabalik ng Hinunangan. Muli ay doon siya tumira sa lumang bahay ng tendero. Sa araw-araw na pakikipagkwentuhan niya sa matandang tendero, ay nalaman ni Eloy ang mga iilang bagay bilang pangontra laban sa mga aswang, pero hanggang doon lang ang maitutulong ng matanda. Nabanggit din niya na kailangang maghanap ni Eloy ng antingero na may kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Ngunit ang bagay na yon ay suntok sa buwan na lamang. Gayunpaman, hindi nawalan ng lakas ng loob ang binata. Palihim siyang nagmanman sa bahay nila Tonyo. Pansin niya na parang alipin si Tonyo sa pamilya ng naasawa nito. Base sa kwento ni Tonyo, hindi naman daw aswang ang pamilya ng kanyang asawa. Bagkus, ito ay tagasilbi ng mga supremong gabunan. Hanggang sa sumapit ang huling gabi bago ang kabilugan ng buwan, pumwesto si Eloy sa isang lugar kung saan matatanaw lamang niya ang bahay nila Tonyo. Ilang oras din siyang nag-abang hanggang sa dahan-dahan ang nag-iba ang temperatura ng paligid. Mula sa malamig ay naging maalinsangan ito. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng konting pagkahilo si Eloy dahilan upang bumaba na siya ng puno. At nang ibinaling niya ang tingin sa bahay ay doon niya nakita ang 4 na kalalakihang kausap ng padre de pamilya. Hindi nagtagal ay pumasok na din ang mga panauhin at si Tonyo pa ang nagsara ng pinto habang sinisipat muna ng maigi ang paligid. Tumingala naman si Eloy at napakaliwanag ng buwan sa gabing yon. Kung mga aswang nga ang mga panauhin, tiyak na mabubulabog ang mga ito sa kanyang gagawin. May inihanda na kasing kumpol ng mga balat ng nyog itong si Eloy. Sinindihan niya ito hanggang sa umusok at unti-unti nang bumalot sa paligid. Umakyat siya ng puno at doon nag-abang. Ilang minuto lang ang nakalipas nun. Biglang may lumusot sa bintana na isang hindi kilalang lalaki. Napadilat at napatutok ng maigi si Eloy hanggang sa sumunod ang isa pang nilalang na noon pa lamang niya nakita sa tanang buhay niya. Isang halimaw na may mahaba at napakaputing buhok. Tumalon ito mula sa bintana at sinunggaban agad ang lalaking nakahandusay sa lupa. Sumunod din agad ang 3 lalaking bisita na animoy umiiwas sa usok. Mabilis ang mga kilos nito na umalis ng bahay tangay ang lalaking wala ng malay. Nanlamig at pinagpawisan ng gusto si Eloy dahil napagtanto niya na ang 4 na bisita at ang mga umalis ay pareho lang. At sa oras na yon ay kumpirmado na may ugnayan nga sa mga aswang ang pamilyang kinabibilangan ni Tonyo. Hindi naman halos makapaniwala itong si Eloy na totoo pala ang mga aswang at ang lalaking yon ay malamang sa malamang alay ito sa mga supremo. Ilang sandali pa ay lumabas ang lalaking biyenan ni Tonyo at galit itong nag-utos na hanapin at apulahin ang usok. Habang nasa itaas ng puno ay nakita niya na papalapit na si Tonyo at nang inapula niya na ang usok ay nagsalita na si Eloy habang pababa ng puno. Manong Tonyo, ako po ito si Eloy. Eloy? Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko, umalis ka na sa lugar na ito? At sinabi ko rin naman po, di ba? Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ko nalalaman at nahahanap ang aking ama. Ikaw ba ang may gawa ng usok? Tiyak ako na nakita mo na rin ang mga nilalang kanina.
Kaya dapat ka nang matakot at bumalik na sa liluan. Eloy, hindi lang halimaw ang mga yong kundi mga demonyo. Ayokong matulad ka sa ama mo o di kaya sa akin na isang bilanggo sa sarili kong asawa. Wala na akong kawala, Eloy. Kung tatakas man ako, markado na ako ng mga aswang na yon at pati ang pamilya ko ay madadamay. Manong Tonyo, naniniwala na po ako sa sinasabi nyo. Pero wala na po bang ibang paraan para makaalis ka po sa kinasadlakan mo at mabigyan ng hustisya si Itay? Kung may taong may kakayahan na humarap sa mga demonyong iyon, ay siyang pag-asa natin. Pero wala, Eloy. Wala. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, Manong. Hahanapin ko ang taong makakatulong sa atin. Di naglaon ay umalis na rin itong si Tonyo. Bitbit ang katotohanang wala na talaga ang kanyang ama. Napatigil naman siya sa isang puno at pinipigilan ang boses na umiyak. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ay nakarinig siya ng nabaling tangkay. Tila may nakaapak nito. Nanlaki naman ang kanyang mga mata sa pag-aakalang aswang ang nasa paligid, kaya humarurot na siya ng takbo at walang pakialam sa kanyang nadadaanan. Sa sumunod na gabi, nanatiling maliwanag ang buwan. Muli naman siyang nagmanman sa bahay nila Tonyo. Sa paglipas ng oras, tila wala nang bisitang darating, kaya nagpasya itong si Eloy na bumaba na ng puno at umuwi na. Ngunit nakaramdam siya ng kakaiba na parang may humihinga sa kanyang tabi. Paglingon niya ay bumulaga na sa kanya ang mukha ng gabunan, dahilan upang mahulog siya mula naman sa may sanga. Sa tindi ng takot ay hindi na ito nakaramdam ng sakit ng kanyang katawan mula sa pagkakahulog. Pagapang na tumakas si Eloy, ngunit nakita niya ang pares ng paa ng nilalang sa kanyang harapan. Malaki, maitim at nababalutan ng balahibo. Alam niya na sa mga oras na yon ay katapusan na ng kanyang buhay. Sa pagtingala niya ay sumambulat ang nakakakilabot na itsura ng nilalang at napangisi pa ito sa kanya. Akmang susunggaban na siya ng kagat ay may isang nilalang naman ang bumangga rito. Kitang-kita ni Eloy ang dalawang nilalang na nagpagulong-gulong sa may damuhan habang nagsasalpukan ang mga suntok at atake sa bawat isa. Wala nang sinayang na oras si Eloy at tumakbo na siya papalayo. Pero naririnig pa rin niya ang salpukan ng mga ito, lalo na ang mga pag-angil ng aswang. Subalit, hindi pa man siya nakakalayo ay unti-unting dumilim ang kanyang paningin at dito bumagsak na siya sa lupa. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay nasilaw ito sa liwanag at nakita na lamang niya ang sarili na nasa isang payak na kwarto. Babangon na sana siya, ngunit biglang kumirot ang kanyang tagiliran. May benda ito at tinapalan ng dahon. Napangiwi naman siya at muling sinubukan na bumangon ng marahan. Dito ay lumabas siya ng kwarto na tanging gawa sa sako ang kortinang pinto. Nakita niya ang isang lalaking nakatalikod habang nakaupo sa may hagdan sa entradang pintuan. Sa umagang yon ay nakilala niya si Dodong, ang taong gumamot sa pagkabali ng kanyang tadyang mula sa pagkakahulog. Nagtataka man siya kung papaano nagamot ni Dodong ang nabaling tadyang, ay hindi na lamang ito inintindi dahil nais niyang malaman ang tungkol sa lahat ng nangyari ng gabing yon at kung sino nga ba itong si Dodong. Ako nga pala si Dodong, iyo. Nahulog ka ba? Matindi ang tama ng tadyang mo. Pero huwag ka nang mag-alala. Ilang araw lang ay babalik na yan sa dati. Eloy. Eloy po ang pangalan ko. Paano po ako napunta sa bahay mo
At ano po ang nangyari kagabi? Hindi ko ito bahay, iyo. Kaya tayo nandito dahil ginamot kita. Napadaan lang naman ako kagabi dahil may hinahabol akong... kilala mo ba ang aswang na umatake sa'yo kagabi? Aswang? Hindi po. Pero alam ko kung bakit siya narito sa baryo. May mga tao kasi dito na nagsisilbi po sa kanila. Nagsisilbi sa mga aswang? Mga tao? Dito na inilahad ni Eloy ang lahat sa lalaking nagligtas sa kanya. Tahimik lang naman na nakikinig si Dodong sa mga sinasabi ni Eloy. Napapailing na lamang ang lalaking yon habang malungkot na inilahad ng binata ang sinapit ng kanyang ama. Dito din nalaman ni Eloy na antingero pala si Dodong. May hinahanap daw itong mangkukulam kaya naman siya napadpad sa baryo at tiyempong nakita niya ang pag-atake ng gabunan sa binata. Walang mapaglagyan sa tuwa si Eloy nang malaman niya kung anong klaseng nilalang itong si Dodong. Agad naman itong humingi ng tulong upang mabigyan ng hustisya ang kanyang ama at ang kaibigan nito na naging alipin na ng sariling asawa. Alam ko po na may misyon kayo. Pero nakikiusap po ako, Mang Dodong. Tulungan niyo po ang baryong ito. Nang dahil naman sa pakikiusap ni Eloy ay wala nang nagawa pa si Dodong kundi ang pagbigyan ito. Obligasyon din naman niya na lipulin ang anumang nilalang ng kadiliman. Nagbungkahi din si Eloy na doon lamang sila tumuloy sa bahay ng kaibigan niyang tendero. Mas maayos at mas malaki. Gayunpaman, bandang hapon na silang naglakad dahil pinapahupa pa ang kirot sa bandang tagiliran ni Eloy. Nakakamanghati ng ginawang ritual ni Dodong sa panggagamot. Hindi man sinasabi ng antingero pero kitang-kita sa kilos nito ang pagiging isang dalubhasa sa larangan ng gamutan. Isipin nyo na lang kumuha lang ito ng anumang dahon na nasa paligid, dinasalan at itinapal sa sugat. Laking kaginhawaan agad ang naramdaman ni Eloy. Sa kanilang pagbaybay sa daan, patungo naman sa tindahan upang magpaalam sa tindero, ay muling naikwento ni Eloy ang karanasan niya sa mga supremong gabunan. Kung siya ay nanginginig sa takot, si Dodong naman ay tila baliwala lang sa kanya ang nakakatakot na anyo ng mga aswang. Patuloy lang naman ito sa paghit-hit ng sigarilyo at walang salita. Matapos nilang magpaalam sa matandang tendero, ay pumayag din naman ito habang kita sa muka ang pagkagalak na may isang antingero na sa kanilang baryo. Gawa na rin sa kagalakan ay hindi na nahinto pa si Eloy sa pagkikwento. Hanggang sa inabisuhan na siya ni Dodong na magpahinga. Para kay Eloy, isang malaking biyaya ang pagdating ni Dodong. Kahit hindi nasagot ang mga pag-uusisa niya, naiintindihan niya naman ito na hindi lahat ng kaalaman ng isang tao ay ibabahagi sa iba, lalo na sa larangan ng espiritual. Samantala, wala pang isang linggo ay gumaling na itong si Eloy at dito na nagsimula ang kanilang pagtugis sa mga supremong gabunan. Lihim silang nagmanman sa bahay nila Tonyo. Ayon kay Dodong, walang palatandaan na may aswang na nakatira sa bahay na yon. Subalit sobrang napaka-negatibo ng lugar na yon. Binalot ang bahay ng masamang presensya. Wika pa ni Dodong, nanghihinayang siya sa mga taong sumasamba sa demonyo. Pero imbis na kalaban kung ituring, pagkaawa ang namutawi sa antingero. Hindi alam ng mga taong yon ang kanilang ginagawa. Kailangan lang nila na maliwanagan upang bumalik muli sa piling ng ama. Nang makita ni Eloy ang bahagi kung saan siya inatake ng aswang,
ay dito pa niya naalala na itanong sa antingero kung ano na ang nangyari sa aswang na yon. Ayon kay Dodong, nakatakas daw ang aswang dahil mas inuna niya ang kalagayan ng binata. Kung hindi naagapan ng maaga si Eloy, malamang sa malamang ay wala na itong buhay. Samantala, matapos ang ilang minuto, ay umalis na sila sa lugar na yon. Habang naglalakad, ay naglabas ng inisyal na plano si Dodong. Kung sa kabilugan ng buwan lamang nagpupunta ang mga aswang sa bahay nila Tonyo, ibig sabihin, ito lang ang natatanging pagkakataon na makaharap nila ang nilalang. At sa mga sandaling yon, ay lilipulin na ni Dodong ang 4 na mga supremong gabunan. Sa pagdating nila sa bahay, nag-abiso naman muna si Dodong na huwag siyang istorbohin dahil mag-aalas 3 na at kailangan pa niyang magdasal. Pumasok naman ito sa kwarto habang nagtungo naman sa likod bahay si Eloy upang magsibak ng panggatong. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng paghampas at pagbiyak ng kahoy ang maririnig ng biglang. Natigilan at napatingala si Eloy dahil may mga nagkukumpulang ibon ang dumaan sa kanyang itaas. Sinipat niya naman ang kakawyang pinagmulan ng mga ito at sa laking gulat niya ay nakakita siya ng isang nilalang na lumilipad na nasa anyo ng isang matandang babae. Napakapayat nito, butot balat, maputla ang balat, maputing buhok na mahaba pero sobrang nipis. Humpak na humpak din ang mga pisngi at kulay puti lang ang mga mata. Nakanganga ito habang mabilis na sumalubong sa kanya. Napasigaw naman si Eloy at natumba. Lumagpas ang nilalang sa bubong ng bahay. Dito mabilis na tumayo at tumakbo si Eloy papasok ng bahay. Sumisigaw din siya ng saklolo at agad na nagtungo sa kwarto ni Dodong. Subalit, nakita niyang bukas na ang pinto nito at bigla na lamang nakarinig siya ng sigaw at nang sumilip siya sa bintana, dito nakita niya ang nilalang na nakasalampak na sa puno ng nyog habang sinasakal ni Dodong. Nagpupumiglas ang nilalang na yon. Ang kaliwang kamay ni Dodong ang nakakapit sa leeg nito at ang kanang kamay naman nito ay tila may mga simbolong iginuguhit sa hangin. Magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman ni Eloy sa mga sandaling yon. Ang nilalang ay nakadikit lang sa puno at unti-unti nang nanghihina. Wala namang tigil sa pag-uusal itong si Dodong hanggang sa dahang-dahang nalusaw na ito na animoy buhangin na nahawi ng tubig. Manong, ano po ang nilalang na yun? Aswang po ba? Hindi, Eloy. Representasyon yon ni Subing. Ang mangkukulam na tinutugis ko. Nandito lang pala siya sa paligid. Payo ko sa'yo, mag-iingat ka sa mga nakakasalumuha mo. Mukhang alam na niya na magkasama tayo at sa ugali ni Subing, pupunteryahin niya ang sino mang nadikit sa akin. Ibig sabihin, hindi lang gabunan ang may banta sa buhay ko, kundi pati na rin po ang mga mangkukulam. Mahirap man, pero yun na ang katotohanan sa mga sandaling yun. Pero tiniyak ni Dodong na hindi siya nito pababayaan. Matapos ang tagpong yun, ay nagsagawa ng ritual ang antingero. Kumuha siya ng tuyong dahon ng saging. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga ito hanggang sa napalibutan ito ng buong bahay. Dinasalan niya ito at umikot sa bahay ng 3 beses at saka sinindihan ang mga tuyong dahon. Ang naging abo ng mga ito na nakapalibot na sa buong bahay. Ayon kay Dodong,
magsisilbi itong proteksyon laban sa mahika ng mangkukulam. Ang sino man na nasa loob ng bilog ay hindi kailanman maaapektuhan ng palipad-angin o tigalpo ng mangkukulam. Gayunpaman, kahit nagparamdam na ang kalaban ni Dodong, ay mas tinuunan niya pa ng pansin ang mga gabunan. Nalalapit na rin kasi ang muling pagbilog ng buwan. Sa iilang linggo ay pawang katahimikan lamang ang namumutawi sa buong baryo. Hanggang isang beses, bandang alas 5 ng hapon, papauwi na si Eloy galing sa palengke. Bit-bit naman ito ang uulamin para sa hapunan. Nakita niya ang mga biyena ni Tonyo. May kasama itong binatilyo. Inaakbayan pa ng lalaki ang tila wala sa ulirat na binatilyo. Para bang naglalakad ito, dilat pero wala sa kanyang sarili. Lumakas agad ang pakaramdam ni Eloy. Ito marahil ang isusunod na magiging alay para sa mga supremo. Mula sa nakikita ay naiisip ni Eloy kung ito din ba ang ginawa nila sa kanyang ama. Namuo sa kanya ang matinding galit. Isinabit niya sa isang sanga ang bitbit na ulam at mabilis itong tumakbo papasugod sa mag-asawa. Dito napasigaw ang babae sa pagkagulat. Mabilis na hinila ni Eloy ang binatilyo at nang natumba ito sa lupa ay himalang bumalik ito sa wisyo. Sinigawan ito ni Eloy at pinatakbo. Dala na rin sa gulat at takot ay kumaripas na ng takbo ang binatilyo. Kayong dalawa ang may kasalanan kung bakit nawala ang aking ama. Mga hayop kayo, mga demonyo! Nagpakita ng pagtataka ang mag-asawa at sinabing hindi nila alam ang sinasabi ni Eloy. Sinubukan pa siyang hawakan sa pisngi ng babae. Ngunit kinabig niya ito. Pero sumagi sa kanyang alaala ang sinabi ni Dodong na hindi nila alam ang kanilang ginagawa at kailangan lang nila na maliwanagan. Labis na pagpipigil ang ginawa ni Eloy dahil sa katunayan nais niya nang bugbugin ang dalawa at pagbayarin sa mga kasalanan nito. Napakuyom na lamang siya at sumigaw ng malakas. Iniwan niya ang dalawang may bakas na takot sa mga muka. Sa pagdating niya naman sa bahay, nahalata agad ni Dodong na hindi maayos ang lagay ni Eloy. Batid nito ang galit na presensya. Dito na inilahad ng binata ang kanyang naranasan. Tinapik siya ni Dodong at sinabing tama ang naging pasya nito. Hindi nito kailangan dungisan ang mga kamay upang makamit ang hustisyang hinahangad dahil ang tawag na dito ay paghihiganti. Pinaintindi din ni Dodong na walang magandang may dudulot sa kanyang sarili ang paghihiganti. Oo, masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Pero kapag ginawa mo ang ginawa din ng nakasakit sa'yo, ay wala ka na ding pinagkaiba sa kanila. Ang nais ng ating Ama ay ang kababaang loob, lumaban na ayon sa tama. Inabukasan ay napagpasyahan ni Dodong na libutin ang buong baryo. At dito natuklasan niya na kumalat na pala ang negatibong presensya ng mga aswang. May isang bahagi ng baryo na ang mga naninirahan ay masama ang titig sa kanya habang naglalakad siya. Sa bahaging yon ay ramdam niya ang pinakamabigat na presensya ng mga aswang. Hindi rin nakatakas sa kanyang mga mata ang iilang katao na tuluyan ng yumakap sa kapangyarihan ng dilim. Mga aswang na rin ang mga ito at nakikihalubilo sa mga normal. Nanlumo na lamang si Dodong dahil hindi na magtatagal ay tuluyan ang sasakupin ng mga aswang
ang baryo na yon. Ngunit may dumagdag pa at sumakay sa kasamaan ng lugar. Walang iba kundi itong si Subing. Nakita niya ito na nasa paligid sa maliit na nayon. Patuloy na nagkukubli ang mangkukulam sa likuran ng mga tao. Panaka-naka itong nagpapakita sa antingero. Gaya ng dati, tila inaasar nito si Dodong. Bahagyang umisi naman ang antingero dahil kapag natapos niya na ang mga gabunan, tiyak na ang kamatayan ni Subing. Sa kanyang pag-uwi sa bahay, ay iniabot niya kay Eloy ang isang habay na kwintas. Proteksyon yon laban kay Subing. Samantala, nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Sa kanilang pagmamasid sa bahay nila Tonyo, maririnig ang pagtatalo ng pamilya. Nangangamba sila dahil wala pa silang may alay sa darating na pagbilog ng buwan. Hanggang sa sumigaw na si Tonyo at nakita nila itong lumuhod sa harapan ng mga biyenan. Nagmamakaawa ito na wag siyang gawing alay sa mga aswang. Bahagya namang gumalaw si Eloy, tanda na hindi ito sang-ayon sa binabalak ng mag-asawa. Mahigpit naman siyang pinigilan ni Dodong at nagwika ng, Huwag kang mag-alala, Eloy. Tinitiyak ko sa'yo na walang makukuha ang mga gabunan sa kanilang pagbabalik. Magtiwala ka lang sa akin, iyo. At sa pagsapit ng gabi sa kabilugan ng buwan, napakatahimik ng bahay. Pinayuhan ni Dodong na manatili lamang si Eloy sa itaas ng puno at kahit anong mangyari ay wag na wag siyang bumaba. Pilit naman na sinisipat ni Eloy si Tonyo dahil malakas ang kanyang kutob na ito talaga ang magiging alay sa gabing yon. Sa mahinang boses ay kinausap niya si Dodong na nasa ibaba na ng puno, subalit walang sumasagot. Pagwari ni Eloy na wala na doon ang antingero, nagpalinga-linga siya, ngunit wala na talaga ito hanggang sa nag-iba na naman ang temperatura at amoy ng paligid. Narito na ang mga supremo. Sa muli ay nakita niya ang 4 na kalalakihan. Tumigil ang mga ito sa entradang pinto at lumingon-lingon muna sa paligid. Sa pagbukas ng pintong yon, naroroon ang padre de pamilya ng bahay. Kumakabog na ng gusto ang dibdib ni Eloy dahil sa pangamba at labis na takot. Dinasal niya na hindi si Tonyo ang magiging alay, ngunit nanlumo na lamang siya nang makita niya na binuhat na ng 2 panauhin si Tonyo. Hindi naman tiyak ni Eloy kung buhay pa ba ito. Sa pag-apak ng mga bisita sa bakuran ay biglang nagpakita si Dodong. Literal na bumati pa ito sa 4 na kalalakihan. Samantala, agad naman na nagsara ng pinto ang bahay. Umabante naman ang 3 habang ang isa ay umaatras karga-karga itong si Tonyo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tila hindi nagkasundo ang magkabilang panig, kaya dito na nag-umpisa ang tensyon. Sa bawat iglap ni Eloy ay nagbabagong anyo ang mga bisita hanggang sa tuluyan na itong naging aswang. Iisa lang naman ang mga anyo nito. Subalit, nagkakaiba lamang sa laki at tangkad. Napapalunok na lamang si Eloy dahil sa nakakatakot na itsura ng mga ito, habang si Dodong naman ay nakangiti pa na nakatayo lamang. Unang sumugod ang isa at agad na napuruhan si Dodong sa sikmura. Tumalsik ito at mabilis naman na sinundan ng aswang. Subalit, biglang lumitaw sa likuran nito ang antingero at gamit lang ang maliit na patpat ay pinalo niya ito sa likod. Bumagsak naman noon ang aswang
na tila ba paralisado na ang katawan, dahilan upang maalarma ang tatlo pa. Ilang saglit pa, sabay na sumugod ang dalawa at dito na nagtagisan ng lakas, isa laban sa dalawa. Hindi naman alintana ni Dodong ang makailang beses na tinamaan siya ng mga pag-atake. Para bang may kung anong baluti sa katawan na hindi nakikita ng normal na mata. Ang bawat suntok, sipa at kalmot, tila ugong sa pandinig ni Eloy. Makalipas pa ang ilang minuto, mula sa itaas ay lumagapak ang gabunan sa lupa. Tumabingi na ang pangit nitong muka dahil sa tindi ng pagkakasalpok sa lupa, habang ang isa naman ay tumarak sa nabaling sanga ng puno. Ang tatlong gabunan, bagamat buhay pa, ay tila hindi na makagalaw. Umatras naman ang natitirang gabunan na kargado sa katawan ni Tonyo. Matayog na tumayo itong si Dodong sa harapan nito at nakapwesto pa ang mga kamay sa likuran. Imbis na sumugod ay tumakas ang aswang. Tumalon ito ngunit nang iangat ni Dodong ang kamay at may ibinagsak ito sa lupa, ay bumagsak din ang nilalang at dahan-dahan itong hinila ng puwersa papalapit naman sa antingero. Naiwan ang katawan ni Tonyo na nakahandusay sa lupa. Pilit man sa pagbubumiglas ang mga aswang, ay hindi na nito nadaig pa ang lakas ni Dodong. Ibinuka ng antingero ang kanyang mga palad na para bang may binabasang libro. Sa bawat salitang nabibitawan ni Dodong ay matindi itong pasakit sa mga aswang. Namimilipit na ang mga ito sa sobrang sakit at kitang-kita mismo ni Eloy ang paggalaw ng lupa at dahang-dahang nilamon ang apat na gabunan. Umalingaw-ngaw naman ang mga huling sigaw ng mga aswang sa paligid at tuluyang na nahimik ang paligid nun. Kayong nasa loob ng bahay sa ngalan ng Diyos, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na isuko ang sarili at bumalik sa piling ng ating Ama. Malumanay na pakiusap dito ni Dodong, ngunit tanging katahimikan lang ang tugon ng gabi. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto, bitbit ang itak, sumugod ang padre de pamilya ng bahay na yon, subalit natigilan itong bigla. Lumabas din ang asawa nito at anak. Imbis na magpakumbaba, ay puro pagmumura pa ang inabot ni Dodong. Ngumiti lang naman ang antingero at literal na naglakad at inakay itong si Tonyo, habang ang tatlo ay bigla na lamang natulala na tila nawala ng wisyo. May dinampot naman si Dodong sa lupa bago tuluyang lumayo sa bahay na yon. Agad na ring bumaba si Eloy nang tawagin siya ni Dodong. Habang buhat-buhat ng antingero si Tonyo, ay kinapa naman ni Eloy ang pulso nito at laking ginhawa niya dahil buhay pa pala ito. Nag-umpisa na rin sa pag-usisa si Eloy tungkol sa labanan. Ayon kay Dodong, ang mutya ng sinukuan ang tumalo sa mga gabunang aswang na yon. Ito ay ang maliit na piraso ng ugat na ibinagsak niya sa lupa. At ang mga tagasilbi ng aswang na hindi pa rin sumuko sa kabila ng lahat ay binigyan niya ng parusa dahil nilimot nila ang amang may likha. Tinanggalan na ni Dodong ng wisyo ang tatlo at mananatiling buhay sa mundo, ngunit sa gitna ng kawalan. Inabukasan nagising na lamang si Tonyo at laking pasalamat niya kay Eloy at sa mga antingero nang malaman niya ang lahat ng pangyayari. Nag-abiso na si Dodong na bumalik na sila sa pinanggalingan at nagpaalam na rin ang antingero dahil may misyon pa itong haharapin. Walang iba kundi ang mangkukulam na si Subing.
Napakasakit man ngunit ang karanasan ni Eloy sa lugar nang hinunangan ay mananatiling nakatatak sa kanyang puso nang minsan siyang dumayo sa baryo ng mga supremong gabunan. Wakas,